Sige, mas malakas pang palakpak para kay Lord. Amen. Okay. Ayan, malaya pong makaupo ang bawat isa sa atin. Okay, so saan ba nang galing itong I am na ito? Or ako nga sa Tagalog, ano? Saan kaya ito talaga nang galing? Ewan ko po kung sino ditong kilala nyo si Moses. Taas nga kamay mga kilala si Moses. No? Si Moses yung yung gumawa ng ark, di ba? Nung may baha. Oh, huli, di ba? May nag-amen. Okay, may nag-amen. Okay? Sino gumawa ng ark? Si Noah, okay? Oh, tinitest ko lang kayo, okay? Si Moses po, nung time na kung saan captive for 400 plus years ang Israelites, si Moses naman, meanwhile, na-meet niya si God, next slide, in a burning bush. Sabihin nga natin, burning bush. And hindi po ito simpleng experience for Moses kasi yung nakikita niya pong burning bush, hindi talaga nasusunog. Alam natin, di ba, kapag nasusunog ang halaman o isang puno, ito ay nangingitim or di ba, talaga nakikita mo na agnas yung yung trunk niya, lahat ng leaves nawawala. But this experience of Moses, na-meet niya si God in a form of fire na kung saan yung bush na yon umaapoy and nagsasalita sa kanya. Now, this is a supernatural experience whether you believe it or not, pero one thing is for sure, na nung si Moses naranasan niya po ito, nagpakilala ang Diyos sa kanya. And sino nga ba naman tayo para makilala ang Diyos na lumikha ng lahat? Di ba? Sa totoo lang, kung you are greater than anyone else, sino ka para lumapit sa kanila na mas mababa sa'yo? Di ba kung tayo na nga lang, sinisino na lang natin yung mga mahihirap sa labas o kahit mga mabababang status sa atin, wala tayong pakialam sa kanila. For most of us, ganon na nabubuhay. Pero si God na ating pinaglilingkuran, He cares for you and me. Gusto niyang makilala mo siya. Amen? And now, sabi ni Moses, sa Exodus chapter 3, verse 13 to 14, sabi niya, pag pumunta ako sa mga Israelite at sinabi ko sa kanilang, pinadala ako ng Diyos ng mga ancestor nyo. Tatanungin nila ako, ano ang pangalan niya? Sabay-sabay nga po natin sabihin yon, ano ang pangalan niya? So, tinatanong niya si God, ano pong sasabihin ko? And si God nag-reply sa kanya, sabi ng Diyos, ako ay, next slide please, okay? Ako ay ako nga. I am who I am. Sasabihin mo sa mga Israelites na ang Diyos na tinatawag na ako nga ang nagpadala sa iyo. Now, primarily, ano pong ibig sabihin kaya talaga ng ako ay ako nga? Di ba? In mysterious ways, si God nagsasalita through Moses. Hindi niya nalang dinirect, di ba? Ito ako. Pero bakit kaya niya sinabi na ako ay ako nga? Now, dito niyo po makikita mga kapatid, na kung tatanungin natin ang ating sarili, next slide, ano ang pangangailangan mo ngayon? Dahil alam ni God yung pangangailangan ni Moses. Alam ni God na alam ni God na kailangan ni Moses ng helper at that time. Na hindi biro yung gagawin niya. Na paaalisin yung Israelites sa lugar ng Egypt, na slave sila for 400 years. Tayo nga, di ba, sa Philippines, ilang taon? 333 years. Pero sila mas matagal pa kaysa sa atin na na-enslave. And sila, matindi yung enslavement nila. Kaya nga daw, ang sabi ng marami, kaya daw may pyramids dahil din daw sa mga Israelites, sabi ng marami. But still, imposible yon na mangyari. Not unless si God talaga yung kumilos with Moses. And ito nga yung nangyari. Ano yung pangangailangan mo? Kasi sinasabi ni God, next slide, I am who I am. Kung ano yung pangangailangan mo, next slide, okay? Sabi ng Diyos, and this I prophesy to you, amen? Ibibigay ko.
Ano yung pangailangan mo? Magiging ako yun para sa'yo. Kung kailangan mo ng kapayapaan, nandito ka sa church, kailangan mo ng peace of mind, gulong-gulo ka na, our God is the Prince of Peace. Kung kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng someone who will fight for you. He is the warrior, redeemer God. And yun yung kailangan ng Israel at that time. A warrior, redeemer God. Dahil oppressed sila ng maraming mga tao. Now, sa panahon na ito, pag pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili, and of course, pinakilala niya through Jesus Christ, si Jesus ngayon, mga kapatid, gusto niya pong maging close sa bawat isa sa atin. Hindi niya gusto na makilala mo lang siya sa kung sino siya, para bang fans club ka lang, no? Sino dito kilala si Coco Martin? Di ba? Hindi porket nakaganito ako, no? Ako na yon, no? Pero sino dito kilala si Coco Martin? Ang tanong, kilala ka ba ni Coco Martin? Hindi. Kasi bakit? Wala kayong relationship. Pero Jesus wants to have a relationship with us. Pwedeng kilala lang natin siya sa pangalan, but how about a relationship with Him? Now, si God ngayon, gusto niyang ibigay sa atin kung ano yung pangailangan natin. Because that is how God loves us so much. Amen? And in John chapter 10, ito po yung magiging text natin, verse 1 to 10, nagpakilala si God, hindi naman sa He is the bread of life and the light of the world. Next naman po, nagpakilala na siya bilang the door. Bilang pintuan. Hindi siya po yung literal na pintuan, pero gumagamit po siya ng analogy. No? Gumagamit siya ng parable, figures of speech, para sa ganon ma-reach out niya yung mga tao. And of course, nag-try din siya na sabihin na ako yung shepherd. No? And yung door na ito, this is not a simple door, or yung door sa panahon natin ngayon, di ba, yun nandiyan na pintuan, bumubukas, or gate, akala natin ganyan. Iba po yung klase ng door noon. And makikita natin ito mamaya-maya. Now, kung si Jesus po yung door, ang tanong sa bawat isa sa atin, ano naman yung binibigay ni Jesus bilang the door? Sabihin nga natin, the door. Now, ano yung binibigay niya bilang the door? Kasi ang pintuan po, ewan ko kung kita sa picture na to, no? Ang pintuan noon ay ganito. So, hindi po yan sa bahay, pero ito po ay para sa mga alaga nilang hayop. Particularly ang mga tupa. Dahil in the Bible, ang shepherd tumutukoy lagi kay God. No? And Jesus Himself. And then pagdating sa tupa, tayo lahat yon na gustong sumunod sa Kanya. So, ngayon, ang mga tupa, meron silang parang cage or lugar na, hindi namang cage na kinukulong talaga totally, kundi lugar na kung saan para maproteksyonan po sila. And ngayon, si Jesus nag-share sa mga libu-libong taong sumusunod sa Kanya. In verse 1, sabi ni Jesus, tandaan nyo, ang taong hindi dumadaan sa pinto ng kulungan ng mga tupa at umaakyat sa bakod ay isang magnanakaw at kawatan. Pero ang taong dumadaan sa pinto ay ang shepherd ng mga tupa. Of course, ang magnanakaw, pupunta kaya yan, dadaan yan sa pinto? For sure, maghahanap yan ng ibang means para makapasok dun sa isang lugar. Next slide, verse 3. Ang sabi, binuksan ng bantay ang pinto para sa kanya. Tinatawag niya sa pangalan ang mga tupa at naririnig nila ang boses niya. Ginaguide niya sila palabas ng kulungan. Pag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna ang shepherd at sumusunod ang mga tupa sa kanya kasi kilala nila ang mga
tupa. Alam niyo po, itong section na ito, yung verse 3 and 4, particularly po, hindi natin to basta-basta maintindihan dahil bihira dito po sa lugar ng Pilipinas ang tupa. Ano? Sino ba sa inyo may alagang tupa sa bahay, di ba? Madalas dito aso at pusa, di ba? Yun yung madalas talaga. Yung iba nga daw rabbit, no? Pero in ancient culture na ito ng Middle East, talagang dito po sa kanila, dito nagmula yung shepherding na ito. And alam natin kahit in the history, sa Mesopotamia talaga nagmula yung civilization, ng mga tao. And ngayon, ina-explain ni Jesus dahil yung mga tagasunod niya po, ang sabi rin ng maraming mga Bible scholars ay 98 or 97% ng mga sumusunod kay Jesus, puro mga may hirap and karamihan po mga shepherd. Kaya yung mga shepherd, sila po talaga yung mga neglected sa society nung time na yon, no? And sila ngayon yung hindi na-realize ng mga shepherd na kung ano yung ginagawa nila sa kanilang sheep, ganun din naman yung pag-aalaga ni God sa buhay ng bawat isa sa mga sumusunod sa Kanya. Now, tignan niyo po, emphasize ko lang po yung sinabi dito na kung saan tinatawag niya sa pangalan ang mga tupa at naririnig nila ang boses niya. Makikita po natin sa video mamaya na pag tinawag ng shepherd yung tupa niya, susunod sila. Kahit gaano pa kalayo, magugulat ho kayo. And ginaguide niya sila palabas ng kulungan. Sumusunod sa kanya yung mga tupa. Siyempre, kung hindi talaga yung shepherd yung tumatawag, hindi po susunod ang mga tupa na ito. Now, nung sinabi po dito na ginaguide niya palabas ng kulungan, usually po, nangyayari ito sa ganitong oras ng umaga. No? Pinapalabas ng shepherd yung mga sheep. Kaya po ito, ginagawa nila, pinapalabas nila, pinapag-travel nila, para hindi ma-stress at mabugnot daw yung mga sheep. No? Pero, kinakailangan talagang merong ganito, napapalabasin din sila, tapos papapasukin sa loob, para meron silang protection. Okay? Next slide. Hindi susunod ang mga tupa, saan daw? Sa ibang tao. Kayo nilang susunod? Sa shepherd. Lalayo sila kasi hindi nila kilala ang boses ng iba. So ito pong parable na to, kahit mga tagasunod ni Jesus, mga shepherds, may mga trabahong ganyan, hindi po nila naintindihan. And I believe, makakatulong din po sa atin sa panahon na to, yung meron tayong video. Kaya pwede bang ipalawas natin yung video natin? Come on, palakpakan naman natin si Lord. Okay, sige. Atin pong play. And He knows us. How do we get to know Him? It's important to be able to know His voice so we can listen to it. So one way of doing that is we can pray. We can read the Bible, have the Bible read to us. And we can go to church. Pastor Tim will teach us out of the Bible. And then also it's really important to be still and to be quiet so that you can listen. So then when Jesus does call us, we will follow Him. Are you ready? Girls! Girls! Come on! Their babies are learning still. Come on, girls. So they know my voice, but we should know
i-analogy sa kanya, no? Ihalintulad, bakit pa kaya pinto? Di ba? Now, nung nag-search po ako, ito ang nalaman ko. Ganito pala yung itsura ng noong unang panahon. Na kung saan may mga pile of rocks nakapalibot sa ship, and then iisa lang yung pinto na papasukan nila at lalabasan. Then nakabantay dun sa pinto na yon yung shepherd. The whole night. Buong gabi, dun nagbabantay yung shepherd. At syempre kung lalabas na rin, yung pintuan na rin na yon, kung nasaan yung shepherd, siya na rin magbubukas nun para sa sheep. Nakuha ho natin? Okay? Now, he is the door. Una sa lahat po, what did Jesus want to give yung mensahe na ito dun sa mga sumusunod sa kanya? That number one, ito po siya ay nagbibigay ng salvation. Kaligtasan. Now, salvation po para sa atin, iniisip natin, ano ba yung kaligtasan na ito? Dahil pag tinignan ho natin, talaga kahit ngayon ho, meron ho talagang mga klase ng ganon na structures na existing pa rin po, till this day. Tignan natin yung next picture. Ganito po siya. Okay? So, makikita nyo, pabilog naman, pero ilan yung entrance? Isa lang. Okay? So, dyan po dumadaan yung mga sheep, tapos dun din sinasarado na yung pinto. Siyempre, ang pinto ho, hindi naman metal nung time na yon, kahoy. Di ba? So, ganyan ho, yung itsura. Now, kapag ho nasa isang lugar na ganyan, yung mga sheep, anong meron sa lugar na yan? Kung ang mensahe ni Jesus is about salvation, ano yung meron sa ganyang lugar? Pag sinabi hong salvation para sa atin, madalas tumutukoy lang ito sa eternal safety. Doon lang, no? Na pag namatay ako, alam ko kung saan ako pupunta, yun lang iniisip natin. Kung ano yung ibig sabihin ng salvation. Na basta ako sa langit ako. Sino doon? Pupunta sa langit. Amen? Diba? Yun yung iniisip natin. Pero that's a limited worldview pagdating sa salvation. Salvation is actually more than that. Ito po ang salvation. Next slide. Protection din siya from enemies. Protection sa mga kaaway. Now, one thing na gustong sabihin ni Jesus is siya yung greatest conqueror. Siya yung victor natin. Siya yung champion natin. Siya yung nagta-triumph over the enemies. Siya yung shepherd na nagfe-fend off sa mga wolves, no? Na nasa paligid. And kung makikita nyo po, balikan nga natin yung picture kanina. Okay? Yan, okay. Kung makikita nyo yung picture na yan, it is located actually sa lugar na kung saan pinaka-safe. Ano yun? Itaas po ng hill. Nasa taas siya. Bakit? Kapag yung mga mababangis na hayop, nasa mataas na lugar, nakikita nila, ay meron akong tatargetin na sheep. Ganun mangyayari. Pero pag nasa taas yung mga sheep, tapos may wall, hindi makikita ng mga mababangis na hayop yung sheep. And lalo na pag may nagbabantay na shepherd sa pintuan, hindi basta-basta makakapasok ang mga kaaway. Kaya sa totoo lang, if we will just accept Jesus in our life, even the works of the enemy will not prosper. Now, yung protection na ito from the enemies is what salvation is all about. Tandaan ho natin, ang kaaway na dyablo, ang totoong kaaway natin. Hindi yung katabi mo. Okay? Hindi yung may utang sa'yo. Hindi yung ka-office mate mo na medyo hindi kayo merong magandang relationship ngayon. Hindi siya yung kaaway mo. Behind every conflict, meron dyan
na kaaway na dyablo na gustong kumilos sa buhay natin. Pero, God promises that He is our salvation. Pwede ba yun? Na ang offer na lang ni God is, okay, pag namatay ka, doon ka lang maliligtas. Pero yung safety dito sa lupa, hindi, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganon. Si God pa rin, of course, He cares for us. Though may nangyayaring mga accidents here and there, it's not entirely at the will of God. No? Hindi siya nakakulong sa will ni God. Hindi ko pwedeng sabihin na, pag halimbawa, sinapak kita, sabihin ko, kalooban ni Lord yan sa'yo na masaktan kang ganyan. Hindi pwede. Dahil bakit? Kalooban ko yun. Kasi hindi lahat ng nasa lupa, sakop ng kalooban ng Diyos sa panahon ngayon. Kaya sinabi ni Jesus, di ba, Thy will be done. And ang promise ni God is kung tayong magtitiwala sa Kanya, lalagay natin yung trust natin sa Kanya, poprotectionan niya tayo. Amen? Next slide. Ito naman po, ang salvation o kaligtasan, tumutukoy din siya sa supply ng needs natin. Sinabi kanina, di ba? Kapag papakainin na yung mga hayop o kaya papupuntahin sa field, anong mangyayari? Bubuksan ang pinto. Hindi ka naman kinukulong. Pinoproteksyonan ka. Hindi ka sinasakal, inaalagaan ka. At times yun yung feeling natin. Kapag may time na kung saan parang ang hirap makagalaw, ba't ganito nung naging Kristiyano ko, ang daming bawal. May mga ganun ho, na nafe-feel tayo at times. Pero hindi yun para sakalin ka. Yun po ay para proteksyonan ka. And gusto ni God din isupply yung pangangailangan natin. Buksan din niya yung buhay natin sa mga opportunities. Dahil aanhin mo naman din yung proteksyon kung mamamatay ka naman sa gutom. Ligtas ka pa ba nun? Hindi. Next slide. Freedom. Anong sa Tagalog ng freedom? Kalayaan. Now, ito po yung gusto ni Jesus mapa-feel sa buhay ng bawat isa sa atin. Merong kalayaan sa Kanya. Kung mapapansin niyo po, yung mga alagang aso ng marami, pagpupunta sa mall, anong suot-suot nila? Meron silang leash or collar. Di ba? Yung mga sheep kanina, meron ba? Wala, di ba? Kasi hindi naman tayo tinulad sa aso. We are like a sheep. Hindi tayo sinasakal ng shepherd. Amen? May freedom ho ang bawat isa sa atin. Pero whether or not, napiliin natin si God, kailangan ho, we must choose freedom. Kasi sa Kanya lang po nagmumula yung kalayaan talaga. Now, kung merong at times na feel mo, in bondage ka ng kung ano man, ang shepherd, siya yung nagpapalaya sa atin. Now, yung kanina mga sheep na nakita natin, na mga na-skinned na po sila, no? Yung mga damit natin na mga made of wool, meron niyang part ng sheep's clothing, no? Kaya yung mga damit ho natin, mga galing din ho yan doon sa mga sheep, no? Madalas. And yung wool nila, may time na kung saan sobrang kapal nun. And mabigat na sa kanila para maglakad. Ang ginagawa ng shepherd, tinitrim niya. Para hindi mahirapang maglakad. And yun ang gusto ni Jesus eh. Magkaroon tayo ng freedom. Sabihin nga natin, freedom. Next slide. Now, nagsalita ulit si Jesus. Ang sabi niya naman, tandaan nyo, ako ang pinto na dinadaanan ng mga tupa. Yung mga unang dumating sa akin ay mga magnanakaw at kawatan. At di sila pinakinggan ng mga tupa.
Now, yung mga nauna pong dumating sa kanya, hindi po ito tumutukoy kina David, kina Moses, no? Kina Noah, or yung mga prophets, hindi po yon. Naunang dumating sa kanya na tinuturing niya pong magnanakaw at kawatan, ito po actually yung mga Pharisees or teachers of the law nung time ni Jesus. So, bakit kaya tinutukoy ni Jesus na mga magnanakaw at kawatan tong mga taong ito? Bakit kaya ganito yung yung pagde-describe sa kanila? Pag binasa ho natin yung context, John chapter 9, paurong, makikita ho natin na si Jesus nagkakaroon ng conversation sa mga Pharisees, sa mga teachers of the law, and kinokorek niya sila kasi meron yung problema sa pamumuhay nila. Nagbabasa sila ng Bible, nagpe-pray, umaate ng church, nagga-gather, pero may kulang sa kanila. And dun ho natin makikita yon na sabi po ng professor ko in seminary, next slide, sabi niya, Jesus is opposed to any form of religiosity or formation that focuses on God but does not care about others, especially the needy ones in their midst. Next slide. Tignan niyo po ito sa Tagalog. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Si Jesus ay laban sa anumang anyo ng pagiging relihiyoso o formasyon na nakatuon sa Diyos, ngunit walang pakialam sa iba, lalo na sa mga nangangailangan sa kanilang kalagitnaan. Yung mga Pharisees po, they actually stay dun sa designated na lugar sa kanila. And what they do not actually preach a relationship with God or turning away from sin. Hindi sila nagpipreach ng ganon. Or ina-address nila yung pangailangan ng mga tao. Wala silang pakialam. Okay, naghihirap ka ngayon? Anong kailangan mo? Hindi nila tinatanong na ganon. Ang ginagawa ng mga Pharisees, pupunta sila sa gitna ng crossroads, doon sila magpe-pray. Papakita nilang sobrang holy sila, sobrang banal sila. May mga verses pa sila sa ulo, sa mga ganyan, no? Tapos, kitang-kita ng lahat. Di ba? Ganun ho yung klase ng religiosity na meron yung mga teachers of the law and Pharisees. Meanwhile, si Jesus, anong ginagawa niya? Pupunta siya sa mga lugar ng makasalanan, may hirap, hindi para magkasala kasama sila, kundi para abutin sila at magturo sa kanila na magbago ng buhay. Kaya kung titignan ho natin, itong mga sheep na ito na tinatawag ni Jesus na mga tagasunod niya, hindi ho sumusunod yung thousands. Sabi ng mga scholars, 15,000 daw yung sumusunod kay Jesus at that time. Hindi daw talaga sumusunod yung maraming mga tao na ito sa mga Pharisees and teachers of the law. Kanino lang? Kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus yung willing na mag-address nung pangangailangan nila. Kaya sa church po na inyong pinuntahan, hindi po kami nandito para lang, sige magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Kaya tayo merong pong mga connect groups. Sino ditong part ng connect group? Okay? Di ba, nagsisharing tayo about God's Word. Nagpapalakasan sa isa't isa. You have leaders na pwede mo mapag-openan ng mga problems mo rin. You have connect group members din na po pwedeng ikaw ngayon makapag-establish ka ng relationship sa kanila para sa ganon, sabay-sabay kayong lumago kay Lord. And then, bukod doon, meron din tayong ginagawa sa community. Mamaya makikita natin yun, yung naging medical mission natin kahapon. Di ba? Na hindi tayo talaga pang church lang, umatin ka lang, magbigay ka ng tithes and offering, ganyan. Hindi. May ginagawa ho tayo. Dahil gusto natin sundan talaga si Jesus at mga turo niya. Amen? Kaya kung ikaw rin, kapatid, parang feeling mo, relihiyoso ba talaga ako? O Kristiyano ko? Magkaiba ho kasi yun eh. Pag sinabing follower ka ni Christ, meron kang pakialam
sa mga nangangailangan. Hindi ho limited yun, ay nagbigay naman ako ng 20 sa bata. Hindi ho ganun yun. Ina-address mo yung totoong pangailangan nila. Hindi pagkain, hindi lang yun, kundi holistic kabuuan, pati spiritual nila. Pamumuhay nila, family nila. And baka tinatawag ka na ni Lord. Matagal na panahon na pero ikaw lang yung may ayaw. Sabi mo sa katabi mo, yun! O diba? Ang daming ay, ba't ganyan na ngayon yung preaching? Ano ba yan? Diba? But actually, hindi po kami magsisinungaling sa inyo. That is why Jesus said, go and make disciples of all nations. Amen? Now in John chapter 10, verse 9, sinabi niya ulit, ako ang pinto. Maliligtas ang lahat ng dadaan sa akin. Kung makikita niyo po yung kaninang picture, isa lang po doon yung pinto. And lahat ng sheep na talagang tagasunod ni God, merong number 2. Bukod sa salvation, number 2, meron silang exclusive access. Sabihin nga natin, next slide please, exclusive access. Eksklusibong daan o paraan. Kumbaga, parang VIP. Ano ibig sabihin ho nitong eksklusibong access or exclusive access? Ito ho, next slide, pakita natin yung flock na ito ng mga sheep. So, ngayon, yung shepherd nagbabantay sa pinto. Na makikita nyo ho, na kung saan, hindi lang salvation ngayon, tumutukoy si Jesus, kung hindi sa maraming paraan, na kung saan makikita ho natin, siya yung tanging daan para makamit natin ito. Kasi ang inaakala lang natin, okay, reassurance lang ng eternity, yun yung una, yung number 1 nito. Parang okay, secured na ako kay Jesus. Si Jesus talaga yung totoo. Meron ho kasing mga iba na ang nasa isip nila, yung mga lahat ng religion, iisa lang naman yan, pupunta rin kay God yan. Akala ng marami po is, kung Buddhist ka, Muslim ka, Christian ka, ganito ka, Hindu ka, ano naman yan? Maraming paths to God. Parang kahit anong piliin mo, dun pa rin naman. Hindi ho. Sorry to say, hindi ho. Dahil ang sinasabi ng Bible at mga scriptures nila magkaiba. Si Jesus, Diyos, na nagkatawang tao, namatay sa cross, nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Walang ganong story pagdating sa ibang religion. Amen? And ang Diyos natin, hindi siya millions of gods. Hindi. He is one. In 3 divine persons. Kaya kung makikita ho natin, hindi ho daan yung maraming religion. The only one that can save is who? Jesus Christ. Ang tanging makakapag-save sa atin, hindi demigod. No? Or mababang Diyos. It is only God Himself. Yung one true God. Kaya, alam natin, pag tayo nanampalataya kay Jesus, reassured ka kasi alam mong all-powerful yung nagligtas sa'yo at magliligtas sa'yo. And hindi po simple ito dahil it is not just about the eternal. Pag sinabing meron kang exclusive access about Jesus. Kung hindi, next slide, tumutukoy rin po sa restoration of identity. Bilang part ka ng flock, now nasa door yung shepherd,
or in this case, si Jesus ngayon sinasabi niyang He is the door Himself, hindi ka basta-basta makakapasok at makakalabas kung una sa lahat, hindi mo alam kung kanino ka ba talaga. Marami hong nagtatanong, paano yun? So kabilang sa ibang religion, hindi naka-receive ng gospel, ever, di nila narinig, paano sila maliligtas? Sa impyerno na ba sila? Hindi ho nakalagay sa Bible kung sila ba talaga ay sa impyerno. Pero, one thing is for sure, si Jesus lang yung daan. Hindi ko ho alam kung anong mangyayari kung pag namatay yung iba na hindi naka-reach ng gospel, na ever, nandito sila na-sharean, pero kay Jesus na yun. Siya na yung bahala doon mag-judge. Kasi alam ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko, tuwid pag nag-judge. Amen? Hindi siya baluktot katulad ng mga tao na judge sa lupa. Tama siya pag siya nag-judge. And siya na yung bahala pagdating sa salvation. Kung iligtas niya sila, good, di ba? Makasama natin. Kung hindi, nasa sa Kanya. But at the end of the day, ang pinaka-sure lang na paraan sa salvation is through Jesus Christ. Bakit ho sure? Hindi lang ho kasi isa yung tumestigo kay Jesus. Marami hong Kristiyano. Nung umakyat nga siya sa langit, sabi sa Corinthians, 500 na tao yung nakakita sa Kanya. And may Roman historian, Josephus pa, na nagsulat about Jesus and His followers. Bukod doon, ang dami pa hong mga historians din in the history na nagsulat about Him. And itong mga sumunod kay Jesus, ito yung mga tao na up to their point of death, hindi nila tinatwa or sinabing, hindi naman o false naman lahat ng tinuturo namin. Walang ganon kahit isa. Kaya makaka-make sure tayo that the testimonies are real. Amen? And ma-experience mo to sa iyong buhay. Malalaman mo kung kanino ka ba talaga. Kasi alam mo, pag lumapit ka sa Diyos, anak mo ko, Lord. Lord, papakinggan mo ko. Alam niyo po, kahapon, nasa Cabuyao, Laguna kami, and nakikipag-usap po ako dun sa mga tinitrain nating leaders. Sabi nila, alam niyo po, totoo yung sinabi niyo, Pastor, na noon, kahit may alam ako sa Bible, nagpe-pray ako, yung bang nabablanko ko, yung isip ko, tapos yung totoo yung sinasabi mo, yung parang sarado ang langit. Bakit? Bakit nga kaya ganun? Kasi, papakinggan ka ba kung kilala ka? I know my sheep and they know me. Sabi ni Jesus. Alam ko kung sino yung akin at alam nila kung sino ako. Next is this, reconciliation with God. Exclusive access means magkakaroon ng pagkakaayos yung relasyon mo sa Diyos. Walang ibang paraan para magkaayos kayo ng Diyos kung hindi kay Jesus lang. Now, reconciliation with God. Bakit? Magkaaway ba kami ni God? Yun ang number one question natin. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, we sinned against God. May kasalanan tayo. Pwedeng tingin lang natin sa kapwa. Pero the bad things that we do, nasa isipan natin, nasa puso natin, ginagawa natin, kahit ano man yun, it is against the will of God. Kaya, ngayon, kapag may kasalanan tayo, hindi talaga natin siya kasalanan towards another person. It's a sin towards God. And kapag may kasalanan, o kayo na lang, may kasalanan sa'yo kapatid mo, anak mo, o kung sino man, di ba anong meron? Anong meron, kapatid?
Papakinggan mo ba? Pag nagsalita siya, ayokong kausapin. For sure. Tama? Tama? Now, if we are sinners, sino makakapagbati sa atin sa Diyos? Nothing else but Jesus. That's the point. Hindi po pwedeng ang tao makipagbati kay God. Oh, God, tao, magbati na kayo. Ba't sino ka ba? Kung tao lang si Jesus. Come on. Kaya nga siya namatay sa cross dahil kiniklaim niya that He is God. And He proved it sa harap ng maraming mga tao. Next, exclusive access is ito, relationship with God. Alam niyo po, dahil meron po ako mga subjects na world religion, and nagbabasa kami rin ng mga scriptures ng mga other religions. Tinitignan namin, ano ba yung culture nila. Nag-i-interview rin po kami, ng mga monks, ng mga babas, yun yung tawag sa kanila. Okay, ng mga priests nila. Nag-i-interview kami sa kanila. And then, one thing that we noticed, Christianity, yung major religion na kung saan nagpo-promote lang ng relationship with God. Other religions, bibihira po yun. Bibihira yun. Actually, they think na si God, wala dito, hindi siya kumikilos sa kalagitnaan natin. Wala siyang pakialam sa bawat isa sa atin. Pero, ito natin po makikita ngayon, na si God mismo, inaabot niya ang bawat isa sa atin dahil mahal na mahal na mahal kanya. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Now, kapag sinabing exclusivity, ito po yung special thing, na nangyayari or pwedeng maibigay sa isang tao. Exclusive yung pinto na ito, nag-iisa lang to para sa mga gustong sumunod kay Jesus. Now, pag sinabi hong exclusivity, hindi po ito limitation. But it is what? Blessing. Paano naging blessing? Sinisigurado po nito na talagang mararanasan natin yung kaligtasan sa ating buhay. Amen? Kaya, kahit sa mga stores, di ba, mayroong mga exclusive na, tawag dyan, mga promos, may mga ganon. Bakit? Ini-ensure na talagang, wow, special to. May kakaiba dito. Cut from the rest, talagang, wow, ito yon. And that exclusive access, hindi natin makukuha sa kahit anuman. Only in Jesus Christ. Si Jesus yon, yung exclusive access natin. Now, sabi ni Jesus ngayon, in John chapter 10, verse 10, dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Now, si Jesus ngayon, ang sasalita, na sinasabi niya, dumadating ang magnanakaw. Sino kaya yung magnanakaw na yon? Marami nagsasabi, si Satanas yan. Mga Pharisees yan. Pero it is anyone actually who opposes God's will. Kung ayaw mo ng kalooban ng Diyos, ayaw mo sa Diyos. Wala kang pakialam sa Kanya. Ano yon? Sila yung mga nagnanakaw, pumapatay at naninira. Bakit? They live as if there is no God. Alam niyo sa mga bata, pag tinuruan niyo sila ng, wag kang gagawa ng ganito, bad yun. Kita ka ni Papa Jesus. Pagagalitan ka niya. Anong mangyayari dun sa batang yon? Ay, ayoko gumawa ng di maganda. Lagot ako kay Papa Jesus. Di ba nakuha niyo ba yun? Yung fear na yun mismo, it's actually a fear of God. Na Lord, alam niyo yung nangyayari, kahit wala nakakakita sa akin, ako lang yun.
Pero bakit may mga tinatawag na magnanakaw or anyone that opposes God's will? Ay, wala naman kasing nakakakita. So, kukuha na lang ako ng pera dito. Confidential naman kasi, so kukuha na lang ako. Ay, bawal kasi galawin to. Ako lang yung pwede, kaya akin to. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo? Bakit may corruption? Bakit may cheating pagdating sa mga mag-girlfriend, mag-boyfriend, may asawa? Bakit? Wala naman nakakakita. Nakuha niyo po. Bakit may mga nasisirang pamilya? They live as if there is no God. Kung try niyo po, kung natural lang sa family niyo na magmurahan, tapos yung isang taong nire-revere nyo, yung talagang ginagalang nyo, kaharap nyo, tingin nyo, mumumurahin nyo sa harapan nun yung kapatid mo, asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo. Tingin mo ba gano'n? For sure, hindi. Bakit? May nakakakita. Magsisinungaling ka ba? For sure, hindi. Pero, ito yung yun yung kalaban ng will ni God. Yung mga magnanakaw na tinatawag ni Jesus. But kay Jesus, makikita natin, may kakaiba. Hindi niya gustong manakawang ka, mawalan ka, magkaroon ng kasiraan sa buhay mo. Gusto niyang baguhin ang buhay natin. Oo nga, pwedeng marami kang sumasablay ka bilang Kristiyano. Sino ba namang hindi? Pero the thing is, kayang i-restore ni Jesus sa buhay mo yun. Kaya nakita niyo yung kanya, di ba? Restoration of identity. And this time, sinasabi niya naman, dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. May pinipili ba siya? Magkaroon ng buhay yung umaattend lang lagi sa church, nabasa ng Bible, nagpe-pray, yun ba? Hindi. Ano sabi niya? Lahat. Gusto niya, yun yung life na gusto makamit ng bawat isa sa atin. Ayaw talaga ni Jesus na naghihirap tayo, may wounded tayo, ayaw na nun eh. Pero bakit may ganon? Dahil sa pag-oppose din talaga natin ng will niya. Bakit ka mas nasasaktan lalo? Kasi hindi ka sumusunod sa mga pinapayo sa'yo. Di ba? Amen? Anong sabi niya? Anong klaseng buhay yon? Yung buhay na masagana. Hindi buhay na masaya, hindi buhay na kontento, pero buhay na, ano sabi? Masagana. Kung number 1, as the door, Jesus gives salvation. Number 2, ano yon? Nagbibigay siya ng exclusive access. Number 3, He gives the fullness of life. Now, alam niyo po, ilang Sundays ko na to, kaya di ko na nilagay dyan, Pag sinabi ko kasing life or buhay, madalas ang ginagamit ni Jesus na Greek word, hindi po bios o bio. Yung bio kasi, it's also life, pero yun yung temporary. Yung life dito, na word, in the original text po, ay Zoe. Sabihin nga natin, Zoe. Ibig sabihin nun, talagang fullness of life. Hindi lang yung temporal, kundi yung life na kung saan for eternity. And hindi yung for eternity lang, kasama yung nandito ka, buhay mo dito sa lupa. Pag sinabi hong masagana, para kang may baso. Yung baso, yung container nun, kung hanggang saan lang mapuno yun, yun yung need mo. Tama? Kung masagana, nag-uumapaw yun. Overflowing. Ibig sabihin, yung need mo, nagagawa mo pang makuha rin yung
beyond sa need mo. Kahit hindi mo need, pwedeng ibigay ni Lord sa buhay mo. Amen? Amen? Sinong may gusto nun? Taas kamay. Para kay Lord, come on. Okay? And that's the fullness of life. Tignan nyo, no, kung paano si God magsabi ngayon na ako yung pinto. Hindi pinto para pagsaran lang kayo. O kaya pagbuksan lang kayo. Pinto na kung saan magbibigay sa iyo ng magandang opportunity na ma-experience yung buhay na gusto niya para sa bawat isa sa atin. Ano yung number 1? Recall tayo, okay? So, ang question is, ano ang binibigay ni Jesus bilang the door? Number 1, siya ay nagbibigay ng salvation. Number 2, exclusive access. Number 3, fullness of life. Kaya as the door, mga kapatid, will you try sa panahon na to na sumunod sa tawag niya sa buhay mo? Alam niyo po, every time nag-strike to sa akin, and I've heard about this sa isang podcast, sabi niya, every time na tayo daw ay nineneglect natin o dinidisregard natin, di natin pinapakinggan yung tawag ni Lord sa buhay natin. Meron ka sanang mga tao na madadala kay Lord. Pero dahil sa pag-deny mo sa kalooban niya, hindi sila nakapasok sa langit dahil di mo nga nasyaran, nanatili sila sa kasalanan dahil ikaw rin naman, wala kang ginagawa, tinatawag ka ng Lord, ayaw ng ayaw ka. Sana magagamit ka niya sa maraming mga tao, pero lagi kang, no Lord, iba na lang. This time, God is giving us a second chance. And every day of our life, of course, is a gift from God. A second chance. Lord, sige, kahit sa work ko, I will try na ngayon talaga gagawin ko, i-share kita sa kanila. Kung meron ka mga persons under you, in your free time, tell something about Jesus. Huwag mong itago sa sarili mo lang. Alam mo yun, kung meron kang mahal sa buhay na merong cancer or something na may sakit na walang kagalingan, pero nalaman mo isang bagay na meron pala makakapagpagaling doon, hindi mo ba sasabihin sa kanya? Sasabihin mo for sure kung mahal na mahal mo sila. Ganon din tayo sa ating kapwa. Amen? And God is calling us today, I believe. Are we willing na sumunod, lumabas at pumasok sa pintuan na yan? Tayo po'y manalangin. Lord, nandito po kami ngayong umagang ito. Nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Alam niyo po yung nasa isipan namin. You know the intentions of our hearts. Lord, ang dalangin po namin, kumilos ka po sa buhay ng mga nakinig ngayong umagang ito. Lord, yung iyong salita na ito, we believe, meron kang ginagawa sa kanila, meron kang binabago sa kanila. Holy Spirit, you are our great helper. Lord, kung may kino-convict ka sa mga oras na ito, matagal na sila, Lord, na nagsasabi na, Lord, iba na lang. Lord, wag na ako. Busy ako. Lord, I pray that this time, sumunod po ang bawat isa sa inyo. Walang maiwan, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo po ay babalik na muli. Lord, we thank you and we bless you. In Jesus' name. Now, kapatid, kung nangailangan ka ng prayer,
sa mga oras na ito. Anything. Pwedeng may sakit ka, karamdaman, or prayer request sa family member mo. Pwedeng ngayon, sa mga oras na to, nagpe-pray ka na ma-accept ka sa isang work, makahanap ka ng work, or magkaroon ng reconciliation sa relationship mo sa isang person, ano? Can you just raise up your hand kay Lord habang nakaupo ka? Kung ikaw yon, let me pray for you. Lord, nakikita niyo po sa mga oras na to yung mga kamay na nakataas. Nakikita niyo po yung mga pangailangan ng bawat isa sa kanila. Lord, yung mga nangailangan ng tulong niyo po sa kanilang finances. Lord, I pray that you bless the works of their hands, Lord. At ganun din po, give them the wisdom, the capacity to gain wealth. Lord, sa mga may sakit at karamdaman, you are our great healer, our great physician, Lord. And you are here to heal in Jesus' name. Merong mga may back pains dito, claim that God is healing you now. Sa merong mga nahihirapan huminga, merong kang cardiovascular something na problem, God is healing you now. Sa reproductive system mo, may problem dyan, God is healing you now in Jesus' name. Kasama natin si Lord sa mga oras na to, mga kapatid. Anything that you want healing right now, can you say it? Sabi mo, Lord, kailangan ko ng kagalingan dito, Lord. Help me, Lord. Lord, yung family ko, yung asawa ko, Lord, merong ganito. Alam niyo, hindi maikli ang kamay ng Diyos para abutin sila. Amen. Yes, Lord, we thank you. We praise you, Lord, dahil, Lord, may ginagawa ka na ngayon. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, sa mga nangailangan po dito ng reconciliation, nangailangan sila, Lord, ng renewal, ng friendship, or even, Lord, ng closeness nila sa mga tao, Lord, I pray, magawa po nila, Panginoon, magpakumbaba. Love the unlovable. Dahil ito po, Panginoon, yung utos mo sa bawat isa sa amin. And Lord, ang dalangin po namin, ano man po yung nakikita nyo po, sa bawat isa sa amin, na resistance sa pagkakatawag mo sa amin, let that wall be shattered now in Jesus' name. Gusto mo, Panginoon, magamit kami sa aming mga pamilya, sa aming mga workplaces, Lord, sa mga schools po namin. Nandito kami, Lord, nakataas ang aming kamay sa inyo. Gamitin mo po kami. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tayo magsabi na Amen and Amen. Come on, let's give